Hello po, kumusta po kayong lahat? Yuritech nga po pala at your service. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay ang paraan namin sa pagre-reball ng CPU ng mga Poco phone. Ang CPU issue ay very common sa mga Poco, Xiaomi at minsan meron din sa mga Samsung pero bihira lang sa Samsung. Karamihan sa natatanggap namin ay puro Poco at Xiaomi models. Lahat ng cellphone brand ay may advantage at disadvantage sa bawat isa. Ang advantage ng Poco at Xiaomi phone sa ibang brand ay mura at matataas ang specs, kaya pwedeng-pwede pang gaming or schooling. Sa kabilang banda naman ay ang disadvantage nila sa ibang brand ay sirain ang CPU. Ngunit ganun pa man, kayang-kaya naman natin yang ayusin dito sa Yuritech. Ang nakikita nyo pong ginagawa ni Master Go 10 dito sa video ay tinatanggal niya ang glue sa gilid ng CPU para mas madali at ligtas niyang mabubunot ang CPU ng unit. Kapag malinis na ang gilid ng CPU ay uumpisahan na ng technician iangat ang RAM at CPU para tuluyan na itong maihiwalay sa board. Ang pag-aangat sa CPU ang pinaka-crucial sa prosesong ito. Mahalaga na sanay na ang technician sa ganitong trabaho para malaki ang tsansa na mabuhay ang unit. Pagkatapos matanggal ng CPU ay lilinisin naman ang board para ihanda ito sa pagre-reinstall ng CPU mamaya. Maingat na maingat ang technician sa paglilinis ng board dahil kapag natanggalan lang ng kahit isang paa ang paglalapagan sa CPU ay doble trabaho yon sa amin at super stressful nun sa aming mga technician. Kaya kadalasan, matagal ang proseso ng pagre-reball ng CPU dahil sa ganitong senaryo. At syempre kailangan din namin linisin ang RAM at CPU bago namin i-reball. Kung mapapansin nyo parang sunog ang RAM. Ang kulay itim pong yan ay glue, normal lang po at mamaya-maya makikita nyong sobrang malinis na yan. Ayan at malinis na ang RAM. At ang isusunod naman naming lilinisin ay ang CPU. Ang paglilinis ng CPU ay same procedure lang din sa RAM. Kapag malinis na ang RAM at CPU, magpuproceed naman kami sa pagre-reball ng mga IC. Sa pagre-reball ng mga IC, importante na ang gagamiting LED ng technician ay quality brand. Hanggat maaari one shot all done para mapalaki ang chance na mabuhay ang unit. Ang ganitong skill ay mukhang basic lang pero iilan lang ang technician ang gumagawa ng ganitong trabaho para kasi makareball ka ng CPU. Kailangan mo mag-invest ng mga advanced tools at mga isang taon na practice para naman sanayin mo ang kamay mo. Ayan at sobrang goods na yung CPU natin. Ang isusunod namang i-reball ni Master Go 10 ay ang RAM. Tulad ng CPU, same lang din ng procedure ang gagawin namin. Ang RAM at CPU IC ay ang mga main IC sa board, sila yung puso at utak ng ating mga board. Kaya kapag isa lang sa kanila ang nagloko panigurado, affected ang buong function ng ibang piyesa. At dahil ready na ang lahat. Malinis at na-reball na ang mga IC, ngayon naman ay ilalapag na ni Master Go 10 ang RAM at CPU sa ating main board. Ang unang ilalapag ni Master Go 10 ay ang CPU. Ito ang second crucial part ng procedure sa pagre-reball ng CPU. Ang pakiramdam ng mga technician sa parteng ito ay para kaming maninisid sa kailaliman ng karagatan, bawal huminga dahil konting alog mo lang baka tumalsik ang CPU sa labas ng shop. Ang susunod namang procedure ay ipapatong ang RAM sa CPU. At tulad ng sa CPU, pigil hininga rin ng technician sa part na ito. Sa hinabahaba ng proseso ay heto at muling nag-open na ang unit. Para po sa kaalaman ng ating mga customers, ang pagre-reball po ng CPU ay hindi magre-resulta ng pagkabura ng inyong mga files. Safe na safe po ang files ninyo. Sana po ay nagustuhan ninyo ang videong ito. Kung nais nyo pong magpa-reball ng inyong CPU, sumangguni lang po kayo sa ating Facebook page at handa po kaming pagserbisyuhan kayo ng tapat at dekalidad. Ito po ang inyong lingkod Master Go 10 at Yuritech Repair Shop. Your satisfaction is our satisfaction. Hanggang sa muli po. Salamat!